So mga katropa, for this recipe, gagamit tayo ng pork skin. Pwede rin po kayo gumamit ng liempo. Pag gumamit po kayo ng balat ng baboy, piliin nyo po yung medyo may taba-taba para hindi po siya nakakaumay at maganda po ang kalalabasan ng inyong chicharon. Of course, before po natin ito lutuin, lagyan po natin ng asin. Lamasin po natin ito para matanggal po yung lansa. Yan po yung first step na aking ginagawa bago ko po ito hugasan. So yung chicharon po ay dalawang klase. Meron po yung medyo maninipis, yan po yung pumuputok at bumibilog. Sobrang nipis po yan, halos po wala po siyang laman at wala pong fat sa kanyang skin. Ito yung gagawin naman natin, ito po yung medyo makapal at malaman. Ito po yung binibenta ng medyo may kamahalan sa merkado. After po nating malamas sa asin yung ating balat ng baboy, ito po ating hugasan ng mabuti para matanggal po yung amoy at mga dugo na kumakapit sa ating baboy. And then ito po yung ating i-drain para matanggal po yung excess na liquid at ito po yung ating itabi para matuyo. So after po natin na ma-drain, ito na po yung ating baboy. So tingnan nyo naman po, malinis na po yan. Wala na po siyang amoy. At pwede rin po kayo gumamit ng liempo kung gusto nyo po medyo makapal talaga yung mga laman-laman. Katulad po niyan. Maliban po sa ating pork skin, gagamit pa po tayo ng mga sumusunod. Dahon ng laurel, buong paminta, asin, bawang, of course, gagamit tayo mamaya ng mantika at suka para sa sausawan natin. Yung next step po na gagawin natin, ito po yung ating pakukuluan. So, ilagay po muna natin yung ating dahon ng laurel at buo na paminta. Of course, yung ating bawang at asin. And then, maglagay po tayo ng tubig. So, iba naman po ay naglalagay pa po rito ng suka, pero sa akin hindi na po ako naglalagay nun dahil nalamas na naman natin po ito sa asin at sigurado po wala na pong amoy. Papakuluan po natin ito ng 10 to 15 minutes, but yung cooking time po nito ay nagbabago. Depende po yan sa tanda at sa kapal po ng inyong gagamiting balat ng baboy. So, tingnan-tingnan nyo na lang po mga katropa. So after 15 minutes, ito na po yung ating pork skin. I think malambot na po ito. So remember mga katropa, do not overboil po na sobrang lambot. Baka po ito po'y madurog. Okay? Tama lang po na makurot nyo po siya or tumagos lang po yung tinidor sa inyong balat. After po natin maboil at medyo malambot na po yung ating balat ng baboy, ito po ay ating hanguin at palambigin. At saka po natin ito hiwa-hiwain, depende po sa gusto nyong laki ng inyong chicharon. Ito po, ganito na po kalaki yung aking hiwa, about nasa 1 inches lang po yung laki. So, depende po yan sa inyo kung gusto nyo po mas malaki or mas maliit pa po dito sa aking ginagayat. After ko po na magayat itong ating balat ng baboy, ito po yung aking isi-season ng salt and pepper para magkaroon na po ng lasa yung ating balat ng baboy bago po natin ito ibilad at iprito. Yung next step po natin, ito po ang pinaka-importante sa lahat, ito po yung ating patutuyuin. Sa madaling salita, kailangan patuyuin ang balat ng baboy bago iprito para gawing chicharon dahil para ito ay mag-puff at maging malutong. At para maiwasan din ang sobrang pag-spray ng mantika pag ito po'y ating piniprito. Mas malutong at mas crunchy kapag mababa ang moisture sa balat. Ang nakatrap na stem habang nagpa-fry ang magpapalubo sa ating balat ng baboy. At magbibigay din ito ng airy, crispy na chicharon kapag ito po'y naluto na natin. Kapag maayos ang pag-grinder natin ng taba, dahan-dahang lumalabas ang taba at nagpapalitan ng init. Kaya nakakamit ang tamang texture. Ito po'y crispy sa labas at airy packets sa loob. So mga katropa, tingnan nyo, ang ganda po ng init ngayon. Dito po kami sa Anchorage area, dito po sa Espiritu Santo sa Brazil. So tama-tama po ito para mabilad po natin maghapon yung ating balat ng baboy.
So mga katropa, ito na po yung magiging itsura ng inyong balat ng baboy. Medyo mamula-mula na po siya. After po natin ito maibilad sa labas, gawa po yan ng init at of course ng hangin. So yung next step po natin, ipa-fry lang po natin yung ating balat ng baboy na naibilad sa isang frying pan. Ito po yung tinatawag na first frying. Ang purpose po nito para ilabas lang po muna natin yung taba na nasa baboy at matagal po yung ibang moisture ng balat ng baboy bago po tayo mag-proceed sa second frying. At mas maigi, takpan po natin ito dahil ito po ay tumitilamsik. And then, from time to time, pwede po natin ito buksan at haluin. I-fry po muna natin ito into low-medium heat para ma-render lang po ang taba. Nasa 160 to 170 degree Celsius ang kanyang init. Halfway po sa ating pagpiprito, pwede po tayo mag-season again ng salt and pepper para magkaroon po siya ulit ng lasa. And then, continue lang po ito sa paghahalo. Be careful po kung pwede po gumamit po kayo ng goggle or oil splatter cover para hindi po kayo matalabsikan ng mantika. So, I think mga katropa, okay na po itong ating balat. Na-render na po natin yung mga taba niya. Hindi pa po masyadong malutong. Okay lang po yan dahil meron pa po tayong second frying. Yun po yung magpapap sa kanya at lalo pong magpapalutong sa ating chicharon. After po natin maiwalay yung mantika sa balat ng baboy, ito po ay ating i-drain at palalamigin. Bago po natin ito, isa lang para sa ating second frying. Sa second frying natin, kailangan natin ng malalim na kaserola at colander or oil strainer. Iprito po natin yung ating napalamig na balat by batches. Kailangan po ang init ng inyong mantika ay nasa 180 to 190 degree centigrade. Kailangan po, huwag natin itong tagalan para hindi po siya masunog. Ang purpose lang po nito, para lalo po siyang mag-crispy at lalo po mag-puff ang balat ng ating baboy. Here you go mga katropa, ito na po yung ating finished product. Ito na po yung ating crunchy, malutong, masarap at malaman na chicharon. So mga katropa, tingnan nyo naman po kung gaano po ito kalutong. Yan, napakalutong na po ng ating chicharon. At kung gusto nyo pong mas sigurado ang lutong, pwede nyo rin po itong i-air fry o i-oven para mas healthy option. And of course, masarap po, partner ng chicharon ay yung ating simpleng sausawan. Nagayat po ko ng sibuyas, bawang, optional ingredients, siling, maanghang. Yan. At maglagay po tayo ng asin, kunting asukal, at paborito nyo pong suka. Mapa-brown man yan, red or white. Yan. And then, magdagdag po tayo ng kunting paminta para lalong mas masarap. Yan. And then, haluin na po natin para mag-incorporate po yung mga ingredients na ating inilagay. At mga katropa, huwag niyo pong kalimutan tikman. So, I think okay na po yung ating sausawan. Alam niyo na po yung kasunod. Tikiman na! So, mga katropa, testing natin kung gaano po kasarap o gaano ka-crispy yung ating chicharon. So tingnan nyo mga katropa, hindi po siya ampaw. Yan, hindi po siya airy masyado. Okay? Kasi may laman naman po yung ating chicharon. So mas maganda po ito habang lumalamig po siya, mas lalong nagiging crispy po siya. Katulad po nito, mayroon po siyang laman-laman. Yan.
So, i-dip natin dito sa ating ginawang sausawan. Simpleng sausawan lang. Suka, sibuyas, bawang, paminta, at optional siling maanghang. Okay. So, testing natin. Wala pa akong mic, pero maririnig nyo yan yung kanyang tunog. Napaka-crispy po ng ating ginawang chicharon. So yan na po mga katropa, tapos na po yung ating homemade crispy chicharon. Kung nagustuhan nyo po yung video ito, please huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ako po si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!